Kahapon, naisipan ko nga mag-prepare ng paakyatan ng Japanese pipino na tanim namin. Hi everyone! Kahapon ng umaga, bago pumasok nga yung mga bata, lumabas na nga ako ng bahay para bisitahin yung tanim naming pipino. At isa pa, nag-ikot-ikot nga din ako sa mga bagong pananim namin. Sobrang ganda nga nung tubo ng pipino na to. Gaya ng sabi ko, ito ang Japanese pipino at ganito yung magiging itsura ng bunga pag namunga na. Dito pala sa pwesto niya, ang dating nakatanim ay yung magaspang na patola. Since dead ball na siya, dito nga namin tinanim yung pipino. Naisipan ko ngang linisin at tanggalin yung mga baging nung dating nakatanim. Ito na kasi yung magsisilbing paakyatan niya once na lumaki at nagkatalbos na. Maganda nga dito sa pwesto dahil hindi siya super exposed sa sunlight. May konting shade kasi galing dun sa puno ng guyabano. Kumuha na nga pala ako ng karit at unti-unti ko ngang lilinisin at tatanggalin yung mga baging na yan. Sobrang excited kasi talaga ako dito sa tanim naming to. Gusto ko talaga yung pipino na to dahil hindi nga siya mabuto. Hindi rin siya super juicy gaya nung sa atin. Usually, hindi na nga yan binabalatan. Hugasan mo lang at papapakin na nga. About sa seed naman ng pipino na to, sobrang liliit nga lang niya. Ganito nga yung prutas na madalas naming kainin nung nasa Japan pa kami. Kasi yan lang yung medyo mura-mura. Tinanim pala namin to na hindi pang benta. Nakalaan nga lang for personal consumption. Kaya talagang aalagaan at aabangan ko nga to. Nung unang post ko pala about dito, nakita kong nag-comment din yung kaibigan ko. Kaya't aantayin ko nga lang mamunga to ng medyo marami-rami at siguradong bibigyan nga din kita. Anyway, madalas nga namin ginagawa dito sa bukid or madalas ko nga ako mismo ang nakakaisip. Pag may gusto nga akong ipatanim sa tatay ko, gusto na lang ako nag-o-order sa Shopee. Siya nga talaga yung nagtatanim sa mga seeds. Compared sa akin, mas malamig nga yung kamay niya sa pagtatanim. At ako naman yung nagiging alalay niya or assistant. At taga-benta din. Anytime, bumibili na nga lang din ako. Dahil gaya ng sabi ko sa mga previous vlogs ko, yung pinagbebentahan nga namin ng mga pananim at mga gulay, kinikip ko lang at sinisave. Para anytime, may mapagkukuhanan kami at hindi na rin kami kukuha sa mga sariling bulsa namin. And pag may mga bagong pananim, yung unang mapapagbentahan namin dun ay talagang kinikip ko muna. After nun, yung mga kasunod nun, dun na ako kumukuha at humuhugot ng pangmerienda namin. Diba yung libangan nga lang ng tatay ko? At minsan, pampalipas oras ko lang din. Kahit papano ay nakakaroon na nga kami ng extra income. Hindi man araw-araw, hindi man kalakihan, pero kahit papaano ay nakakapag-save ng konti. At hindi lang yon, mas madalas libre pa nga yung mga gulay na pang-ulam. Yung mga pinagtanggalan ko palang mga dahon-dahon dyan, dinala ko pala sa dulo para ma-decompose at maging pataba sa mga lupa. O siya, hanggang dito na lang muna ulit ha. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.